Ang bawat talulot na hinahawakan ni Alonzo Lon Reyes ay tila ba isang pira-pirasong alaala. Sa tahimik niyang tindahan ng bulaklak sa isang probinsya, ang halimuyak ng sariwang bulaklak ang tanging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, isang matamis na pantakip sa mga sugat na matagal nang gumaling ngunit hindi kailanman nawala. 4 na taon na ang lumipas, simula nang talikuran niya ang lahat, ang kasikatan, ang ingay, ang mga pangarap na nauwi sa bangungot. Ngayon, si Lon ay isang simpleng nagtitinda ng bulaklak na kung minsan ay sumusulat ng mga kwento sa ilalim ng isang lihim na pangalan. Ito ang mundo niya, ang kanyang kanlungan. Napakagat siya sa kanyang labi habang maingat na inaayos ang isang buke ng puting rosas at lililis. Ang bawat ayos ay may ibig sabihin, bawat kombinasyon ay may kwento. Nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa bukas na bintana, nagdadala ng amoy ng lupa at sariwang damo. Ito ang buhay na pinili niya. Isang buhay na malayo sa nagliliyab na spotlight at sa mga mata ng publiko. Ayaw na niyang balikan pa ang nakaraan. Subalit tila may kakaibang puwersa ang nakaraang iyon na patuloy na humahabol sa kanya. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang cellphone sa katahimikan ng tindahan. Napabuntong hininga siya, madalang na siyang makatanggap ng tawag mula sa Maynila. At halos lahat ng iyon ay nauuwi sa pagpapaalala sa kanya ng mundong pilit niyang tinatalikuran. Tiningnan niya ang pangalan sa screen, Mang Tonyo. Ang matanda, ang kanyang mentor sa paggawa ng bulaklak, ang tanging tunay na pamilya niya ngayon. Hello, Mang Tonyo, bati niya. Ang boses ng matanda ay may bahid ng pag-aalala. Lon, anak, kailangan kita rito sa Maynila. Nagkasakit ako. Hindi ko kayang alagaan ang tindahan mag-isa. Napahawak si Lon sa kanyang sentido. Maynila, ang lugar kung saan niya iniwan ang kanyang kabataan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagkatao. Mang Tonyo, alam mo namang hindi na ako bumabalik doon. Pakiusap niya, ngunit naramdaman niya ang pagkataranta sa boses ng matanda. Hindi ko ito naman hihilingin sa'yo kung hindi importante, Lon. Alam kong may malalim kang dahilan, pero ngayon mas kailangan ako ng tindahan. Hindi ito para sa iyo, para sa akin ito, para sa ating lahat, sagot ni Mang Tonyo at naramdaman ni Lon ang bigat ng bawat salita. Hindi niya kayang tanggihan ang taong kumupkop sa kanya. Hindi niya kayang hayaang masira ang pangarap ng matanda. Sa huli, pumayag siya, bagamat may malalim na pagkabahala. Ang puso niya ay tila may gustong kumawala, hindi dahil sa kagalakan, kundi dahil sa matinding kaba. Alam niya, sa oras na tumapak siya sa lupa ng Maynila, magsisimula na ulit ang lahat ng pilit niyang itinatago. Ilang oras makalipas, sakay na siya ng bus patungong Maynila. Pinagmamasdan niya ang papalubog na araw sa bintana. Ang mga kulay nito ay tila nagpapahiwatig ng kanyang sariling kalooban. Maganda, ngunit may bahid ng kalungkutan. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salita ni Mang Tonyo. Hindi ito para sa'yo. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang pagbabalik na ito ay para sa kanya, isang paghaharap sa mga multo ng nakaraan. Nakarating siya sa Maynila sa kalagitnaan ng gabi, ang ingay ng trapiko at ang mga ilaw ng lungsod ay tila niyayakap siya pabalik sa isang mundong akala niya ay matagal na niyang iniwan. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng mga alaalang pilit niyang tinatakasan. Kinaumagahan,
Matapos alamin ang kalagayan ni Mang Tonyo na unti-unti nang gumagaling, nagpasya si Lon na bisitahin ang isang art exhibit na inirerekomenda ni Mang Tonyo. Isang paraan upang makahanap ng inspirasyon sa paggawa ng bulaklak. Hindi niya alam na may ilang gawa niya na ipinadala niya lang kay Mang Tonyo noon ang naisama sa exhibit na nakalista sa ilalim ng isang pseudonym. Hindi niya kailanman inasahan na doon niya muling makikita ang anino ng kanyang nakaraan. Pumapasok siya sa mataong gallery, ang amoy ng art at ng mga tao ay halos bumalot sa kanya. Hindi siya komportable sa maraming tao, ngunit pinilit niya ang sarili. Naghahanap siya ng tahimik na sulok nang biglang sa isang kanto, isang pamilyar na anino ang dumapo sa kanyang mga mata. Ilang metro lang ang layo niya, nakatayo ang isang babae na kasing ganda pa rin ng huling beses niyang nakita. Ang kanyang itim na buhok na nakapusod ng maayos ay tila nagbibigay diin sa kanyang matatalim na tampok. Ang kanyang suot na corporate attire ay sumisigaw ng kapangyarihan at profesionalismo. Si Song Jae-yeon, Amanda Garcia, Mandy, ang babaeng minahal niya ng buong puso, ang babaeng akala niya ay makakasama niya habang buhay. Naramdaman ni Lon ang pagbilis ng tibok ng puso niya. May isang malamig na kamay na tila humawak sa kanyang lalamunan, pinipigilan siyang huminga. Nais niyang tumalikod, tumakbo at lumayo. Ngunit tila pinako siya sa kinatatayuan niya, pinagmamasdan ang kanyang first love na ngayon ay isang matagumpay na babae. Tila naramdaman ni Mandy ang kanyang titig. Dahan-dahan itong lumingon, ang mga mata nito ay nagtataka at nagsimulang maglibot sa paligid. Ang mga mata niya na kayang basahin ang kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Lon ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Hindi siya Alonzo Reyes. Siya si Lon, ang simpleng florista. Naglalakad si Mandy patungo sa isang floral exhibit. Ang floral exhibit na may mga gawa niya. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa mga bulaklak, tila nabighani. Sa isang iglap, habang papalapit siya, nadulas ang isa sa mga staff ng gallery at nabitawan nito ang ilang maliliit na vase. Otomatikong inabot ni Lon ang mga vase at sa paggawa niya nito, nagkasalubong ang kanilang mga kamamwis. Isang matalim na kuryente ang dumaan sa kanilang mga palad. Ang mundo ay tila huminto, nagkatitigan sila. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng ingay sa gallery ay naglaho. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Mandy at pagkatapos ay ang unti-unting pagkilala. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas, tila may sasabihin. Ikaw? Bulong niya. Ang boses ay may halong pagdududa at pag-asa. Hindi ito pwede. Hindi pa niya kayang harapin ito. Hindi pa niya kayang harapin siya. Mabilis na binawi ni Lon ang kanyang kamay, inabot ang isang malaking puting rosas mula sa kanyang bulsa. Regalo sana niya kay Mang Tonyo at inilagay ito sa kamay ni Mandy. Paumanhin, ang tanging nasabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Pagkatapos tumalikod siya at mabilis na naglakad papalabas ng gallery, iwan si Mandy na nakatayo, hawak ang puting rosas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Narinig niya ang kanyang pangalan na sinasambit ni Mandy sa isang mahinang tinig. Ngunit nagpatuloy lang siya. Ang tanging nais niya ay makatakas. Nakalabas siya ng gallery, ang kanyang puso ay humahabol, ang kanyang paghinga ay mabigat. Huminto siya sa isang sulok at napasandal sa pader, pilit na humihinga ng malalim.
Ang amoy ng rosas ay tila nanatili sa kanyang kamay, isang paalala ng babaeng iniwan niya. Alam niya na ang pagkikita na iyon ay hindi lang basta pagtatagpo. Ito ay simula ng isang bagay na matagal na niyang pilit inililibing. Sa loob ng gallery, nakatayo pa rin si Mandy, hawak ang puting rosas. Ang mga mata niya ay nakatitig sa bulaklak, sa bawat talulot na tila nagkukubli ng isang kuwento. Ang amoy ng bulaklak ay pamilyar. Ang paghawak sa kamay na iyon ay pamilyar. At ang pagtalikod na iyon ay napakapamilyar. Isang matalim na alaala ang bumalik sa kanya. Isang eksena mula sa isang nakaraan na akala niya ay nalimutan na niya. Isang batang lalaki na may hawak na isang puting rosas na umalis sa kanyang buhay nang walang paalam. Ang boses na iyon, ang mga mata na iyon, si Alonzo. Bumalik siya. Alonzo, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos naririnig. Napayuko si Amanda. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa puting rosas na mahigpit niyang hawak. Ang mga talulot nito ay malambot sa kanyang balat at ang amoy nito ay tila bumubuhay ng 1,000 alaala. Pamilyar ang rosas na ito. Napakapamilyar. Isang matagal nang nakabaon na imahe ang biglang lumitaw sa isip niya. Isang binata, may mapungay na mga mata at pangarap ng ngiti na nag-abot sa kanya ng isang sulong puting rosas sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang pangako nila sa isa't isa ay kasing puti at inosente ng bulaklak na iyon. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang mga mata na iyon, ang panginginig sa paghawak sa kanya, ang mabilis na pagtalikod. Siya nga, si Alonzo. Ngunit bakit siya tumakbo? Bakit siya umalis ng ganoon? Ang kanyang puso ay kumirot, halo-halong sakit, pagdududa at isang kakaibang pag-asa. Lumipas ang maraming taon at ngayon, sa gitna ng sining at ng mga estranghero, muli silang nagtagpo. Ngunit ang muling pagtatagpo na ito ay puno ng lungkot at isang napakalaking puwang na tila imposibleng punan. Nais niyang sumigaw, habulin siya, tanungin kung bakit siya nawala. Ngunit tanging ang pangalan lang niya ang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na hindi na naririnig. Mahigpit pa rin niyang hawak ang rosas. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa nakaraan, sa mga gabi kung saan siya umiyak, sa mga araw kung saan siya naghanap. Ngayon, narito siya. Sa parehong lungsod, ngunit tila milya-milya pa rin ang layo. Ang kanyang cellphone ay umingay sa kanyang bulsa, isang notification. Inilabas niya ito ng walang pag-iisip. Ang kanyang mga mata ay nananatili pa rin sa puting rosas. Isang email, galing sa isang hindi kilalang sender. Ang subject, ang nakaraan ay bumabalik. Binuksan niya ang email at sa loob, isang lumang litrato ang sumalubong sa kanya. Isang batang babae at isang batang lalaki, masaya at inosente, magkatabi, hawak-hawak ang kamay. Siya at si Alonzo. Ang litrato ay kinuha sa panahon ng kanilang kabataan, puno ng walang muwang na pag-ibig. Sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe ang nakasulat. Bumalik na siya. Handa ka na bang harapin ang katotohanan ng inyong nakaraan, Amanda? Nabitawan ni Amanda ang kanyang cellphone at sa pagbagsak nito sa sahig, tila nagbagsakan din ang lahat ng kanyang pader. Ang puting rosas ay nahulog sa lupa, ang mga talulot ay dahan-dahang nalalagas, kasabay ng kanyang pag-asa at pagkalito. Hindi siya handa. Ni hindi niya alam kung ano ang totoo. Mabilis siyang lumuhod, pinulot ang cellphone at ang rosas. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa screen. Naroon pa rin ang lumang litrato, isang alaala ng panahong tila malayo na sa kasalukuyan.
Ang tanong sa email ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Handa ka na bang harapin ang katotohanan ng inyong nakaraan, Amanda? Anong katotohanan? Ang katotohanan ba kung bakit siya umalis o kung bakit siya nanatili? O isang katotohanang mas komplikado na tila inuudyok ng hindi kilalang nagpadala ng email? Ang kanyang matagumpay, maingat na itinayong buhay ay tila biglang naging marupok. Ang pinakintab na imaheng ipinapakita niya sa mundo, ang matapang at desididong manager ay unti-unting nagkakabitak. Ma'am Garcia, okay lang po kayo? Isang boses ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis siyang umayos, pilit na ngumiti sa isa sa mga staff ng gallery na lumapit na tila napansin ang kanyang pagkabalisa. Oo, okay lang ako. May nakalimutan lang, sagot niya habang mahigpit na hawak ang rosas. Malambot pa rin ang mga talulot nito, ngunit ang inosensya ng nakaraan ay tila tuluyan ng naglaho. Lumabas siya ng gallery. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila nagpapatawa sa kanya. Ang mensahe mula sa hindi kilalang nagpadala ay paulit-ulit sa kanyang isip. May nakakaalam, may nagmamasid, may gustong ipaharap sa kanya ang katotohanan. Ngunit kaninong katotohanan? At paano kung ang katotohanan iyon ay sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan, sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan? Ang mabilis, may bahid ng sakit na ekspresyon sa mukha ni Lon ay muling sumagi sa kanyang isip. Ang mga mata nito na dati ay puno ng pag-ibig para sa kanya, ay puno na ngayon ng malalim at hindi mabababasa na kalungkutan. Kinasusuklaman ba siya nito? Sinisisi ba siya nito? Pumasok siya sa kanyang kotse. Ang makina nito ay umaling-aungaw, ngunit ang kanyang isip ay parang bagyo ng mga tanong. Ang daan sa harapan ay hindi tiyak. Ang nakaraan ay bumalik, hindi bilang isang magandang alaala, kundi bilang isang multo na humihingi ng mga sagot. At alam ni Amanda sa kaibuturan ng kanyang puso na ang mga sagot na iyon ay may katumbas na kapalit. Pinatakbo niya ang sasakyan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa daan. Nakatutok ang mga ito sa puting rosas na nakapatong sa passenger seat. Ang halimuyak nito ay pumuno sa loob ng kotse, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kilig, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kaba. Sa tabi nito ang kanyang cellphone, ang screen ay nagpapakita pa rin ng litrato nila ni Alonzo. Dalawang bata, walang muwang sa sakit na idudulot ng mundo. Sino ang nagpadala ng email? Isang kaibigan? Isang kaaway? Isang taong gustong maglaro sa kanilang mga buhay? Hindi maaaring nagkataon lang ang lahat. Ang pagbabalik ni Alonzo, ang exhibit, at ang email. Lahat ay konektado. Isang masalimuot na sapot na hindi niya maintindihan. Ang sakit sa mga mata ni Alonzo kanina, hindi iyon galit. Iyon ay pagkasira. Isang malalim na sugat na tila hindi pa rin gumagaling, katulad ng sa kanya. Sa loob ng maraming taon, kinumbinsi niya ang kanyang sarili na ang pag-iwan sa kanya ay ang tamang desisyon, isang sakripisyo para sa kanilang dalawa. Ngunit ngayon, sa pagbabalik niya, sa paglitaw ng misteryosong email na ito, nagsimula siyang magduda sa lahat. Hinawakan niya ang manibela ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay namumuti. Ang babaeng kilala bilang matatag na Amanda Garcia ay biglang naging ang dalagang minsan ay nangako ng walang hanggan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang nakaraan at kasalukuyan ay nagsalpukan na. At sa gitna ng lahat,
si Amanda Garcia ay kailangang pumili. Ang patuloy na tumakbo o ang harapin ang apoy na matagal na niyang iniiwasan. Tumingin siya sa daan sa harapan. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa, maningning ngunit malamig. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na niya alam kung saan siya patungo. Pagpasok ni Amanda sa kanyang opisina, ang lamig ng aircon ay tila hindi sapat para palamigin ang nag-aalab niyang damdamin. Ang kanyang opisina na karaniwang simbolo ng kanyang kontrol at kapangyarihan ay tila naging isang kulungan ng mga alaalang pilit niyang tinatakasan. Ibinaba niya ang kanyang gamit sa mamahaling mesa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa puting rosas na maingat niyang inilagay sa tabi ng kanyang computer. Ang halimuyak nito ay tila isang sumpa, isang paalala ng lalaking nag-iwan nito sa kanya. Alonso, hindi siya maaring magkamali. Agad niyang binuksan ang kanyang laptop, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype. Determinasyon ang pumalit sa kanyang pagkalito. Kung bumalik man si Alonso, kailangan niyang malaman kung bakit at kung sino ang nagpadala ng misteryosong email. Art and Soul Gallery Exhibit. Bulong niya habang hinahanap ang detalye ng event. Nakita niya ang listahan ng mga kalahok na artist, mga pintor, mga iskultor, at isang maliit na seksyon para sa floral artistry. Binuksan niya ito. Isang pangalan ang nakalista, L. Reyes. L. Reyes. Hindi Alonso, pero malapit, napakalapit. Napatigil siya sa pag-iisip nang biglang pumasok ang kanyang assistant. Ma'am Mandy, pinapatawag po kayo ni Sir Gabo. May biglaang meeting daw po. Napabuntong hininga si Amanda, si Gabriel Martinez, ang CEO ng kanilang entertainment company. Isang taong kilala sa kanyang talino, karisma, at walang awa na ambisyon. Tumango siya at tumayo. Pilit na iwinaksi ang mga personal na alalahanin. Sa loob ng kumpanyang ito, siya si Amanda Garcia, ang top talent manager. Walang puwang para sa kahinaan. Pagpasok niya sa conference room, nandoon na ang lahat ng department heads. Sa gitna, nakaupo si Gabo. Ang kanyang ngiti ay kasingkinang ng kanyang mamahaling relos. Good morning, everyone! Bati ni Gabo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng autoridad. I gathered you all today for an exciting new venture. I call it Proyekto Pagbabalik. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Our goal, patuloy ni Gabo, is to find a forgotten star. Isang bituin na minsan ay sumikat ng husto pero biglang naglaho. Someone with immense raw talent. Isang artistang may malalim na pinaghuhugutan. A soul that has known both fame and pain. Habang nagsasalita si Gabo, naramdaman ni Amanda ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Bawat salitang binibitawan ni Gabo ay tila isang kutsilyong tumutusok sa kanyang dibdib. Ini-imagine ko, sabi ni Gabo habang nililibot ang tingin sa lahat, at ang kanyang mga mata ay sandaling tumigil sa kanya. Isang taong may angking galing sa musika at pagsulat pero may misteryosong nakaraan. Isang taong tinalikuran ang showbiz dahil nasaktan. Isang taong kailangan nating kumbinsihin na bumalik at muling kunin ang trono na nararapat sa kanya. Nahulog ang ballpen na hawak ni Amanda. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang deskripsyon, iyon ay si Alonso. Bawat detalye ay tumutugma.
Nagkataon lang ba ito o may alam si Gabo? Pagkatapos ng meeting, mabilis na nilapitan ni Amanda si Serena Rina Alcantara, isa sa mga sikat na aktres ng kumpanya at dating co-star ni Alonso. Nakita niya itong nag-aayos para sa isang photoshoot. "Rina, may itatanong ako," sabi ni Amanda, siniguradong walang ibang nakakarinig. Tumingin si Rina sa salamin. Ang kanyang mga mata ay matalim. Tungkol saan? Sa proyekto pagbabalik? O sa multo ng proyektong iyon? Nakita ko siya, Rina, diretsong sabi ni Amanda. Natigilan si Rina sa paglalagay ng lipstick. Dahan-dahan siyang lumingon. At anong gagawin mo ngayon? Bubuksan mo ang isang baul na matagal nang nakasara? Mandy, pakinggan mo ako. Ang mundong ito, puno ito ng mga anino. May mga lihim na mas mabuting manatiling nakabaon. Huwag mong hukayin ang nakalibing na. Pero kailangan kong malaman, ang kailangan mo, putol ni Rina, ay mag-ingat, lalo na kay Gabo. Akala mo kilala mo siya pero hindi mo alam ang kaya niyang gawin para sa kapangyarihan. Tumalikod si Rina, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Bumalik si Amanda sa kanyang palapag, ang isip ay mas lalong gulong-gulo. Habang papalapit sa kanyang opisina, narinig niya ang boses ni Gabo mula sa loob ng sarili nitong opisina na bahagyang bukas ang pinto. "Oo, hanapin mo siya," sabi ni Gabo sa kausap sa telepono. "Yung florist sa exhibit, El Reyes. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. May pakiramdam akong siya na ang hinahanap natin." Napatago si Amanda sa isang sulok. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi ito nagkataon lang. Si Alonzo ang target ni Gabo. Nagkunwari siyang walang narinig at naglakad papunta sa direksyon ni Gabo. Nakita siya nito at ngumiti. "Mandy, andyan ka pala. May naisip ka na ba para sa proyekto pagbabalik?" "Actually, sir," sabi ni Amanda, pilit na pinapakalma ang boses. "May narinig akong pangalan, isang florist. Baka pwede nating tingnan." Ang ngiti ni Gabo ay lumawak. "See, that's why you're my best manager. Always one step ahead. Don't worry, I'm on it." Tinalikuran siya nito, iniwan siyang nakatayo doon. Pakiramdam niya ay nasa isang laro siya ng chess kung saan hindi niya alam kung sino ang kalaban at sino ang kakampi. Pagod na bumalik si Amanda sa kanyang desk sa pagtatapos ng araw. Ang puting rosas ay bahagya ng lanta, isang salamin ng kanyang nararamdaman. Nang uupo na sana siya, isang simpleng puting sobre ang napansin niya sa gitna ng kanyang mesa. Walang pangalan, walang marka. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, walang sulat, walang litrato. Tanging isang bagay lang, isang tuyo at pipis na bulaklak ng sampagita. Napaatras siya. Ang sampagitang iyon, ang kauna-unahang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Alonzo noong sila ay 16 na taong gulang pa lamang, na itinago niya sa loob ng isang libro. Paanong sa ilalim ng bulaklak may isang maliit na papel na may nakatype na mensahe. Ang bawat bulaklak ay may kwento. Alam mo pa ba ang kwento nito? Ang bawat bulaklak sa loob ng tindahan ni Mang Tonyo sa Maynila ay tila may dalang tinik para kay Lon. Ang bawat halimuyak ay hindi na nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng isang matalim na alaala ng babaeng muli niyang nakita. Amanda. Ang pangalan niya ay isang dasal at isang sumpa na paulit-ulit sa kanyang isipan. Galit siya. Galit siya sa tadhana. Galit siya sa sarili niya dahil kahit anong pilit niyang paglimot, isang sulyap lang mula kay Mandy ay sapat na para gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso.
Habang nag-aayos siya ng mga rosas, napakuyom ang kanyang kamao at natusok siya ng isang tinik. Isang maliit na patak ng dugo ang lumabas sa kanyang daliri. Pinagmasdan niya ito. Ganito rin ang pakiramdam ng puso niya. Isang maliit na sugat na patuloy na dumudugo. Isang makintab at itim na kotse ang huminto sa tapat ng tindahan. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan. Pumasok ito sa loob, dala ang isang hangin ng kumpiyansa na tila hindi bagay sa simpleng tindahan. Magandang umaga, bati ng lalaki, ang ngiti nito ay perpekto, ngunit walang init. Naghahanap ako ng El Reyes. Nagtaas ng tingin si Lon, ang kanyang ekspresyon ay malamig. Ako si Lon. Gabriel Martinez. Pagpapakilala ng lalaki, iniabot ang kamay. Hindi ito tinanggap ni Lon, CEO ng Starlight Entertainment. At ako'y naparito dahil sa iyong sining. Kinilabutan si Lon, Starlight Entertainment, ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Mandy. Naglakad si Gabo sa paligid, hinahaplos ang mga talulot ng bulaklak na tila ba pag-aari niya ang mga ito. Ang galing ng mga kamay mo, Lon. Bawat ayos ay may emosyon, may kwento. Sayang ang talentong tulad mo kung itatago lang dito. Kontento na ako dahito, mariing sagot ni Lon. Talaga ba? Tanong ni Gabo, humarap sa kanya. Ang mga mata ay nanunuya. May proyekto kami, isang malaking pagbabalik para sa isang artistang matagal nang nawala. Kailangan namin ng isang artistic director na may pusong katulad mo. Isang taong nakakaalam kung ano ang pakiramdam ng kasikatan at ng sakit. Ang bawat salita ni Gabo ay isang karayom na tumutusok sa nakaraan ni Lon. Hindi ako interesado, sabi ni Lon, ang kanyang boses ay may bahid ng galit. Pag-isipan mo, Lon, sabi ni Gabo, nag-iwan ng isang business card sa mesa. Lahat ng tao ay nararapat sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ay umalis ito, iniwan si Lon na nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Hindi pa man nakakabawi si Lon ay isa na namang anino ang pumasok sa tindahan. Ang aninong iyon ay ang pinakakinatatakutan niya. Lon. Ang boses ni Amanda, mahina, nag-aalangan, ngunit sapat na para muling patigilin ang kanyang mundo. Hindi niya ito nilingon. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng mga bulaklak. Lon, please, mag-usap tayo. Pakiusong siyo. Pakiusap ni Mandy. Naramdaman niya ang paglapit nito. Ang pamilyar na amoy ng pabango nito ay tila lason na kumakalat sa hangin. Wala tayong dapat pag-usapan, Ma'am Garcia. Sagot niya, idiniin ang salitang ma'am para iparamdam ang distansya sa pagitan nila. Huwag mo namang gawin to, sabi ni Mandy. Ang boses ay basag. Ang pagtatagpo natin, hindi ba't isang pagkakamali? Putol ni Lon, sa wakas ay humarap sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng sakit na matagal na niyang kinimkim. Umalis ka na, baka isipin pa ng boss mo na sinusubukan mo akong kumbinsihin para sa proyekto niya. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ni Mandy. Tumalikod ito at dahan-dahang naglakad palabas ng tindahan. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at kinuha ang kanyang cellphone. May tinawagan ito. Nais ni Lon na pumasok na sa loob, ngunit isang bahagi niya ang gustong marinig. Hindi ko na alam ang gagawin ko, sabi ni Mandy sa kausap. Ang boses ay puno ng paghihirap. Oo, alam ko,
Alam ko ang tungkol sa panggigipit ng pamilya noon. Ginawa ko ang lahat. Iyon ay isang sakripisyo para sa kinabukasan niya. Akala ko iyon ang tama. Hindi na narinig ni Lon ang mga sumunod na salita. Ang mga salitang iyon ay sapat na panggigipit ng pamilya, sakripisyo para sa kinabukasan niya. So, totoo nga, ipinagpalit siya nito. Pinili nito ang mas magandang buhay, ang mas madaling daan at tinawag itong sakripisyo para gumaan ang kanyang konsensya. Ang sakit na naramdaman niya ay tila dumoble, isang sariwang saksak sa lumang sugat. Napasuntok siya sa mesa, nagkalat ang mga talulot ng bulaklak. Ang lahat ng pag-aalinlangan niya ay naglaho, napalitan ng isang mapait na katotohanan. Maya-maya pa, habang nag-iisa siya sa gitna ng katahimikan at wasak na mga bulaklak, umilaw ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Isang litrato. Isang luma nilang litrato ni Mandy. Masaya silang nagtatawanan sa ilalim ng puno ng mangga. Ngunit sa gilid ng litrato, may naka-edit na bahagi ng isang email. Isang email na tila galing kay Mandy at ipinadala kay Gabriel Martinez. Ang mga salita ay malinaw, malupit at pumunit sa kanyang kaluluwa. Kailangan ko nang putulin ang lahat ng koneksyon kay Alonso. Ito ang pinakamabuti para sa aming dalawa. Salamat sa tulong mo, Sir Gabo. Nabitawan ni Lon ang kanyang cellphone. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Hindi lang pala siya iniwan. Planado ang lahat at ang babaeng minahal niya kasama ang lalaking gusto siyang sirain ulit ngayon ay parehong nasa likod ng kanyang pinakamalaking pagkawasa. Ang bawat salitang binitawan ni Lon ay isang sampal sa pisngi ni Amanda. Ang lamig sa kanyang mga mata ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Alam niyang nasaktan niya ito, ngunit hindi niya akalain na ang sugat ay ganoon kalalim, na naging isang pader na bakal sa pagitan nila. Ngunit ang determinasyon ay nangingibabaw sa sakit. Hindi siya susuko. Hindi ngayon na alam niyang bumalik na ito. Kinagabihan, bumalik siya sa tindahan ng bulaklak. Sarado na ito. Mula sa kanyang purse, kinuha niya ang isang papel at panulat. Nagsulat siya ng isang maikling liham. Lon, alam kong galit ka, pero pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi lahat ng bagay ay tulad ng inaakala mo. Hihintayin kita. Mandy. Maingat niyang isinilid ang liham sa ilalim ng pintuan, umaasang mababasa niya ito. Umaasang bibigyan siya nito ng kahit isang pagkakataon. Kinabukasan sa trabaho, ang mga salita ni Rina Alcantara ay bumabagabag sa kanya. Huwag mong hukayin ang nakalibing. Ngunit paano siya tatahimik kung ang nakalibing na iyon ay ang mismong buhay niya? Nang makita niya si Rina sa set ng isang photoshoot, nilapitan niya ito muli. Rina, kailangan ko ng tulong mo. Tumingin si Rina sa kanya, ang mga mata nito ay pagod ngunit matalas. Mandy, ang showbiz ay isang magandang hardin na puno ng ahas. Kapag pumasok ka, siguraduhin mong handa kang matuklaw. Si Gabo, sabi ni Amanda, ibinaba ang kanyang boses. May kinalaman ba siya sa pag-alis ni Alonzo noon? Bumuntong hininga si Rina at inilapag ang hawak na script. Ang tanong ay hindi kung bakit kanya iniwan, kundi sino ang nagtulak sa kanya sa bangin. Si Gabo ay isang master manipulator. Gagamitin niya ang kahinaan mo laban sa'yo.
Gagamitin niya ang pangarap mo para itali ka. Tinitigan siya ni Rina ng diretso sa mata. Kung gusto mong malaman ang totoo, huwag kang magtanong sa akin. Maghanap ka ng ebidensya. Ang kumpanyang ito mas matanda pa sa ambisyon ni Gabo. Maraming file na hindi pa niya nasusunog. Ang, ang mga salitang iyon ay sapat na. Nang gabing iyon, nanatili si Amanda sa opisina. Hinintay niyang umalis ang lahat. Sa ilalim ng dilim, tanging ang ilaw mula sa kanyang laptop ang nagsisilbing liwanag. Pinuntahan niya ang digital archives ng kumpanya, naghahanap ng mga lumang file mula 4 na taon na ang nakakaraan, ang taon kung kailan naglaho si Alonzo. Protected files, encrypted documents. Ngunit bilang isa sa mga top manager, may access siya sa ilan sa mga ito. Nakakita siya ng mga financial records, mga malalaking transaksyon na nakapangalan sa isang shell company na tinatawag na Phoenix Creatives, mga bayad para sa consultancy services na walang malinaw na detalye, at ang lahat ng transaksyon na ito ay inaprubahan ng iisang tao, Gabriel Martinez. Ang petsa ng mga transaksyon ay tumutugma sa mga linggo bago at pagkatapos sumabog ang skandal ni Alonzo. Kinikilabutan siya. Ano ang mga ito? Bayad para sa katahimikan? Bayad para sa isang trabahong marumi? Habang abala siya sa paghahanap, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang unknown number. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya. Hello? Mahinang sabi niya. Si Amanda Garcia ba ito? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses nito ay mahinahon, may edad na at may bahid ng pag-aalala. Sino po ito? Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ng babae. Ang mahalaga ay ang babala ko sa'yo. May mga taong ayaw mabuksan ang nakaraan. Alam kong hinahanap mo ang katotohanan tungkol kay Alonzo. Ituloy mo. Pero mag-ingat ka. Sino ka? Paano mo nalaman? Naguguluhang tanong ni Amanda. Ako ang dating manager ni Alonzo at alam ko kung paano siya sinira. Mag-ingat ka kay Gabo, iha. Ang sangiti niya ang pinakamatalim na patalim sa lahat. Bago pa man makasagot si Amanda, ibinaba na ng babae ang tawag. Nabitawan ni Amanda ang telepono. Si Elena Nena Santos, ang manager na tapat kay Alonzo. Buhay siya at nagbabala ito sa kanya. Dahil sa tawag, mas lalo siyang naging determinado. Bumalik siya sa archives. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Fibato, ang physical storage room naman ang pinuntahan niya. Sa isang maalikabok na sulok, nakita niya ang isang kahon na may markang Reyes Terminated Projects. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang script, mga litrato at mga kontrata. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang sobre. Binuksan niya ito. Sa loob, isang lumang litrato. Si Alonzo, mga 18 taong gulang, nakangiti ng malapad. Sa loob, isang lumang litrato. Si Alonzo, mga 18 taong gulang, nakangiti ng malapad. Katabi niya sa litrato ay 2 tao. Ang isa ay isang mas batang Gabriel Martinez na noon ay isa pa lamang junior executive. Ang kanyang ngiti ay tila mapagpanggap kahit noon pa man. At ang isa pa, isang babaeng hindi pamilyar kay Amanda, ang mga mata nito ay may bakas ng takot. Sa likod ng litrato may sulat kamay na anotasyon, Launch Party, Starlit Echoes, a week before the incident. The incident. Ang skandal na sumira kay Alonzo. Ang kwento na kumalat noon ay nahuli di umano si Alonzo sa isang party na may dalang droga kasama ang isang starlet.
Ngunit mabilis na nawala ang balita at kasunod nito ay ang biglaang pagreretiro ni Alonso. Walang kasong isinampa, tila binura ang lahat na parang bula. Sa ilalim ng litrato, may isa pang dokumento, isang kopya ng isang lumang pahayagan. Ang headline ay nakasulat sa malalaking letra, Rising Star Alonso Reyes, sangkot sa drug scandal, buhay ng starlet, kritikal. Napatakip si Amanda sa kanyang bibig, hindi lang ito simpleng drug possession, may buhay na nasira, may babaeng nasaktan. Ang babae, sa litrato, nagpatuloy siya sa pagbabasa ng artikulo. Sinasabi roon na ang starlet ay na-overdose at kritikal ang lagay sa ospital. Si Alonzo ang itinuturong salarin. Ngunit ang pinakanakakakilabot na detalye ay nasa dulo ng artikulo. Ayon sa isang hindi nagpakilalang source, ang party ay inorganisa ng isang promising executive mula sa Starlight Entertainment. Si Gabo. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay dahan-dahang nagkakabit-kabit, ang shell company, ang malalaking bayarin, ang babala mula kay Nena Santos. Ang litratong ito, hindi aksidente ang nangyari kay Alonso. Ito ay isang bitag, isang perpektong pagkakasala kung saan si Alonso ang ginawang pain para pagtakpan ang isang mas malaking krimen. At si Gabo ang nasa sentro ng lahat. Naramdaman ni Amanda ang pag-ikot ng kanyang sikmura, ang lalaking araw-araw niyang nakakasalamuha, ang taong nagbigay sa kanya ng oportunidad, ang taong hinahangaan ng marami, ay isang halimaw na nagkukubli sa likod ng isang magandang ngiti. Hindi lang nito sinira ang karir ni Alonzo, sinira nito ang buhay niya. At ngayon, gusto nitong gawin ulit iyon. Nanginginig na isinara niya ang kahon. Kailangan niyang makausap si Lon. Kailangan niyang ipaalam dito ang lahat. Ngunit paano? Paano kung hindi ito maniwala? Paano kung isipin nito na bahagi lang siya ng mas malaking laro? Umalis siya sa storage room, dala ang litrato at ang kopya ng pahayagan. Habang naglalakad sa tahimik na hallway, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Ang babala ni Nena ay bumalik sa kanyang isipan. Mag-ingat ka. Pagdating niya sa kanyang desk, napansin niya ang isang bagay. Ang sulat na iniwan niya para kay Lon kanina sa tindahan ay nakapatong sa kanyang keyboard. Hindi bukas, ngunit malinaw na ibinalik. At sa ibabaw nito, may isang solong, tuyong dahon. Hindi niya kailangang mag-isip kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ay isang malinaw na mensahe ng pagtanggi. Isinara na ni Alonzo ang pinto para sa kanya, marahil magpakailanman. At sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman ni Amanda ang takot. Hindi takot para sa kanyang sarili, kundi takot na takot na baka huli na ang lahat para iligtas ang lalaking minsan niyang minahal mula sa mga aninong muling bumabangon para lamunin ito. Ang tuyong dahon ay marupok sa kanyang mga daliri, isang perpektong simbolo ng kanilang nasirang pangako. Ang pagtanggi ni Lon ay mas masakit ngayon dahil hawak na niya ang katibayan ng pagkakasala ng iba. Hindi si Lon ang sumira sa kanila. May isang taong maingat na nagplano ng lahat. Mabilis niyang iniligpit ang litrato at ang lumang pahayagan sa loob ng kanyang bag. Isinara ito ng mahigpit. Pakiramdam niya ang mga pirasong iyon ng nakaraan ay isang bomba na anumang oras ay maaring sumabog. Tumayo siya, handa nang umalis, ngunit ang katahimikan ng opisina sa gabi ay tila may dalang babala.
Ang bawat anino sa pasilyo ay tila may buhay. Ang bawat ugong ng aircon ay tila isang bulong. Habang naglalakad siya palabas, isang anino ang humarang sa kanyang daan sa dulo ng hallway. Napaatras si Amanda. Ang kanyang puso ay umakyat sa kanyang lalamunan. Mula sa dilim, lumitaw si Gabriel Martinez, nakangiti. Mandy, sabi ni Gabo. Ang boses ay malambing ngunit nagdulot ng kilabot kay Amanda. Gabi na, bakit ngayon ka lang uuwi? May tinapos lang akong mga report, sir. Sagot ni Amanda, pilit na pinapanatili ang kalmadong tono. Naglakad si Gabo palapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat kilos niya. Reports para sa proyekto pagbabalik? Masipag ka talaga, kaya naman ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Huminto ito sa harap niya, napakalapit. Pero parang balisa ka, may problema ba? Wala sir, pagod lang siguro. Pagsisinungaling niya, mahigpit na niyakap ang kanyang bag. Tumingin si Gabo sa bag niya at pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Alam mo, Mandy, sa industriyang ito, ang nakaraan ay parang multo. Pilit bumabalik. Ang mahalaga ay alam mo kung paano ito patatahimikin o kung paano ito gagamitin para sa iyong kapakinabangan. Ang mga salita niya ay tila may dalang itak. Alam ba niya, may hinala ba siya? Mag-iingat ka sa pag-uwi, sabi ni Gabo bago siya lagpasan. Nakahinga lang ng maluwag si Amanda nang marinig niya ang tunog ng elevator na sumasara. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa parking lot. Ang bawat yabag niya ay umalingaungaw sa katahimikan. Pagpasok niya sa kotse, agad niyang nilock ang mga pinto. Napahawak siya sa manibela, ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang pagtatagpo nila ni Gabo ay hindi nagkataon lang. Iyon ay isang babala. Nang akmang paandarin na niya ang sasakyan, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula sa parehong unknown number na tumawag sa kanya kanina. Ang numerong nagpakilalang si Nena Santos. Binuksan niya ang mensahe. Nakita kanya sa archives. Alam niyang may hinahanap ka. Doblehin mo ang pag-iingat mo. Hindi lang si Alonso ang nasa panganib ngayon. Ang galit ay isang laso na dahan-dahang kumakain sa sistema ni Lon. Matapos niyang ibalik ang liham ni Amanda, sinubukan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa mga bulaklak, umaasang ang kagandahan ng mga ito ay kayang takpan ang pangit na katotohanan. Ngunit bawat talulot ay tila may mukha ni Amanda, bawat tinik ay tila salita ng pagtataksil na natanggap niya sa email. Gabi, isinara na niya ang tindahan at nagpasya siyang maglakad-lakad, umaasang ang ingay ng lungsod ay kayang lunurin ang ingay sa kanyang isipan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit at tahimik na bar sa isang eskinita, ang uri ng lugar kung saan nagtatago ang mga taong may mabibigat na dinadala. Pagpasok niya, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Kung hindi ka pa tinatabla ng alak, ibig sabihin niyan mas matindi ang tama ng problema mo. Nilingon niya ito, nakaupo sa isang sulok may hawak na baso ng alak, si Serena Rina Alcantara. Ang kanyang make-up ay bahagya ng kumupas, at ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod na hindi kayang itago ng kahit anong ilaw ng kamera. Umupo si Lon sa tapat niya ng walang imik. Umorder siya ng pinakamatapang na alak na kaya niyang orderin. Bumalik ka nga, sabi ni Rina,
hindi isang tanong kundi isang pait na pahayag. At sa lahat ng lugar, dito pa talaga sa impyernong ito. Anong nakain mo? Wala akong pagpipilian, maikling sagot ni Lon. Lagi tayong may pagpipilian, Lon, sabi ni Rina, uminom mula sa baso. Ang tanong lang ay kung kaya ba nating bayaran ang kapalit. Tinitigan siya nito ng diretso. Si Gabo, kinausap ka na niya, di ba? Tumango lang si Lon. Alam mo, ang taong yan, nagpatuloy si Rina, ang boses ay may halong galit at takot. Kukunin niya ang kaluluwa mo nang hindi mo namamalayan. Gagamitin niya ang lahat, ang pangarap mo, ang kahinaan mo, ang mga taong mahal mo para makuha ang gusto niya. Ganyan siya kalupit. Si Amanda, biglang lumabas sa bibig ni Lon ang pangalan at agad niya itong pinagsisihan. Natigilan si Rina, bumuntong hininga ito na tila may inaalalang isang mabigat na bagay. Si Amanda, ulit niya. Kawawang Mandy, isa rin siya sa mga laruan ni Gabo, noon pa man. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Lon, ang puso niya ay nagsimulang kumabog. Noong mga panahong iyon, Lon, noong pabagsak ka na, si Mandy naman ang unti-unting umaangat. Kwento ni Rina, umiiwas ng tingin. Nakita ni Gabo ang potensyal niya, ang ambisyon, at ginamit niya iyon. Binigyan niya si Mandy ng isang pagpipilian na napakahirap tanggihan. Anong pagpipilian? Tumingin si Rina sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng awa. Isang mabilis na daan patungo sa tagumpay, isang napakalaking kontrata, posisyon, lahat ng pinapangarap ng isang tulad niya. Pero may isang kondisyon si Gabo, hindi humihinga si Lon. Kailangan niyang pumili, bulong ni Rina. Ang kumikinang na kinabukasan na inaalok ni Gabo o ang isang lalaking unti-unti nang nilalamon ng dilim. Mahirap ang pinagdaanan niya, Lon, pero sa huli, pumili pa rin siya. Pinili niya ang sarili niya. Ang bawat salita ni Rina ay isang matalim na pako na ibinabaon sa puso ni Lon. Ang kwento ay perpektong tumutugma sa email na natanggap niya. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang lahat ay isang malaking pagtataksil. Umuwi si Lon sa maliit na apartment sa itaas ng flower shop. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang kanyang puso ay basag. Ang mga salita ni Rina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak. Pagpasok niya, nakita niya ang sulat na ibinalik niya kay Amanda. Nakapatong pa rin kung saan niya ito iniwan. Dati, ayaw niya itong basahin. Ngunit ngayon, dahil sa sinabi ni Rina, isang masokistang pagnanasa ang nag-udyok sa kanya na alamin ang kasinungalingang isinulat nito. Nanginginig ang mga kamay na pinunit niya ang sobre. Sa loob, isang papel, isang sulat kamay na pamilyar sa kanya. Lon, patawad. Alam kong hindi sapat ang salitang ito. Ngunit sana maintindihan mo. May isang malaking oportunidad na dumating sa akin, isang bagay na hindi ko kayang palampasin. Ito na ang simula ng kinabukasan na matagal kong pinangarap. Masakit pero kailangan kong bitawan ang nakaraan natin para mayakap ang hinaharap. Sana balang araw mapatawad mo ako at sana mahanap mo rin ang sarili mong landas. Paalam, Mandy. Nanginig ang buong katawan ni Lon. Ang bawat letra ay isang patunay, ang bawat salita ay isang pag-amin sa kasalanan. Ito ang katotohanang matagal niyang tinakasan. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, may kumatok sa pinto ng tindahan sa ibaba. Bumaba siya, nag-iisip kung sino ang darating sa ganoong oras ng gabi. Isang delivery man ang nakatayo,
May hawak na isang napakalaking bouquet ng mga pinakamamahaling bulaklak mula mismo sa kanyang tindahan. Para kanino to? Tanong ni Lon, naguguluhan. Pinapabigay po ni Sir Gabriel Martinez. Sagot ng lalaki. Para daw po kay Ma'am Amanda Garcia. Celebration daw po para sa bago niyang proyekto. Sabi po ni Sir Gabo, ang galing daw talaga ni Ma'am, habang yung iba mukhang naiwan na sa nakaraan. Yun na, ang huling suntok. Isinara ni Lon ang pinto. Tumingin siya sa paligid ng tindahan. Ang kanyang naging kanlungan. Ngunit ngayon, ang lahat ng bulaklak ay tila nangungutya sa kanya. Kinuha niya ang liham ni Mandy. Dahan-dahan, maras at puno ng galit, nilukot niya ito hanggang sa maging isang maliit at walang hugis na papel. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Wala na. Tapos na. Hindi na siya maniniwala sa kahit anong sasabihin nito. Hindi na siya aasa. Si Amanda Garcia ay hindi biktima. Siya ay isang taksil at hinding-hindi niya ito mapapatawad. Ngunit habang nakatitig siya sa nilukot na papel sa kanyang kamay, isang maliit, halos hindi marinig na tanong ang bumulong sa isang sulok ng kanyang isipan. Pero bakit? Bakit parang may mali pa rin? Ang tanong na iyon ay isang mahinang ugong sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa kanyang kalooban. Isang munting sinulid ng pagdududa na pilit niyang pinapatid ngunit ayaw maputol. Iwinaksi niya ito. Ang ebidensya ay nasa harap na niya. Ang mga salita ni Rina, ang liham, ang bulaklak mula kay Gabo. Ano pa ba ang pagdududa ang kailangan niya? Pinilit niyang kalimutan ang lahat. Nagtrabaho siya hanggang madaling araw ang bawat pag-aayos ng bulaklak ay isang paraan para ilabas ang kanyang galit. Ngunit habang papalapit ang umaga, mas lalong lumalakas ang ugong sa kanyang isipan. May isang bagay na hindi tumutugma, ang sulat kamay. Pamilyar sa kanya ang bawat kurba ng pagsulat ni Mandy. Ang paraan ng pagguhit nito ng letrang A, ang maliit na puso na paminsan-minsan, ay inilalagay nito sa dulo ng pangungusap. Kinuha niya ang nilukot na papel mula sa kanyang bulsa at maingat itong inilatag. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang sulat ay halos perpekto. Halos, ngunit may mga maliliit na detalye na iba. Ang pagkakabigkas ng letrang T ay mas matulis. Ang espasyo sa pagitan ng mga salita ay masyadong pare-pareho, tila sinadya. Ito ay sulat kamay ng isang taong sinusubukang gayahin ang sulat ni Mandy, hindi ang natural na sulat ni Mandy mismo. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Noong tinuturuan niya si Rina kung paano gayahin ang pirma ni Mandy para sa isang surprise birthday gift na pinaplano nila. Si Rina ay isang magaling na manggaya, napakagaling, at ang liham na ito, hindi ito ang liham na isinilid ni Amanda sa ilalim ng pinto. Naalala niya, ang liham na iyon ay nasa isang simpleng puting papel lamang. Ang liham na hawak niya ngayon ay nasa isang mamahaling stationery na may maliit na logo sa sulok. Ang logo ng Starlight Entertainment. Hindi kaya ang liham na natanggap niya ay isang peke, isang bitag na maingat na inihanda para sa kanya. Ngunit bakit? Bakit gagawin iyon ni Rina? Gagamitin niya ang lahat, ang mga taong mahal mo, para makuha ang gusto niya. Ang mga salita ni Rina tungkol kay Gabo ay bumalik sa kanya. Napasabunot si Lon sa kanyang buhok
Ang kanyang mundo ay muling gumuho, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kasiguraduhan ng pagtataksil, kundi dahil sa lason ng pagdududa. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsisinungaling? Si Amanda ba? Si Rina? O pareho silang biktima ng isang mas malaking manlalaro? Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nakakabinging pagkalito. Pinagkakatiwalaan niya si Rina. Si Rina ang kasama niya noong mga panahong wasak siya. Ngunit ang ebidensya sa kanyang harapan ay nagsasabing maaring ginagamit lang din siya nito. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay unti-unti nang sumisikat, ngunit para kay Lon, ang dilim ay mas lalo pang kumapal. Naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na malaman ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Ngunit kanino siya lalapit? Kanino siya magtitiwala? Ang babaeng mahal niya ay tila isang taksil. Ang kaibigang pinagkakatiwalaan niya ay maaring isang sinungaling. At ang kaaway na nais siyang sirain ay ang siyang nag-aalok sa kanya ng pagkakataong bumangon muli. Nasa gitna siya ng isang laro kung saan hindi niya alam ang mga patakaran at bawat galaw ay maaaring maging kanyang huling pagkakamali. Ang babala mula kay Nena Santos ay isang malamig na kamay na hindi bumibitaw sa batok ni Amanda. Ang bawat anino sa opisina ay tila may mata. Ang bawat pag-uusap ay tila may nakatagong kahulugan. Alam niyang minamanmanan siya ni Gabo at ang bawat kilos niya ay kailangang maging maingat. Ngunit ang takot ay hindi sapat para pigilan siya. Ang pagtanggi ni Lon at ang mga natuklasan niya sa archives ay nagbigay sa kanya ng isang desperadong lakas ng loob. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, hindi lang para kay Lon kundi para na rin sa kanyang sarili. Nagset siya ng isang lihim na pakikipagkita kay Nena Santos. Isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa labas ng lungsod, malayo sa mga matang mapanuri ng Starlight Entertainment. Pagdating ni Nena, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kabaitan ngunit may bakas ng matagal ng dinadalang bigat. Umupo ito sa tapat ni Amanda at agad na nagsalita. Iha, nasa malaking panganib ka. Sabi ni Nena, ang boses ay mahina ngunit mariin. Si Gabo, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At ngayon, si Alonzo ang gusto niya. Ano po ba talaga ang nangyari noon? Tanong ni Amanda, inilabas ang kopya ng lumang pahayagan. Totoo po ba ito? Tumingin si Nena sa headline at napabuntong hininga. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng iyan. Ang party, oo, totoo. Pero si Alonzo ay biktima lang. Isang bitbitag, ulit ni Amanda, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Gabo ang nag-organisa ng lahat. Pagpapatuloy ni Nina, ang pait ay malinaw sa kanyang boses. Ang babae sa litrato, isang baguang starlet na gustong sumikat agad. Si Gabo ang protektor niya. Nang gabing iyon, nag-overdose ang babae. Nataranta si Gabo. Kung malalaman ng lahat na siya ang nagdala sa babae doon, tapos ang career niya. Kaya kailangan niya ng isang taong pagbibintangan. Naramdaman ni Amanda ang panlalamig sa kanyang buong katawan. Si Alonzo. Si Alonzo. Pag-uulit ni Nena. Ang pinakasikat, pinakamabait, at pinaka-inosenteng artist sa party. Siya ang perpektong pain. Itinanim nila ang droga sa gamit niya. Binayaran ang mga testigo at tinakot nila si Alonzo. Sinabi ni Gabo na kung lalaban siya, sisirain niya hindi lang ang buhay niya, kundi pati na rin ang buhay ng pamilya niya.
Kaya pumayag si Lon na manahimik at magretiro para protektahan ang lahat. Napatakip si Amanda sa kanyang bibig, ang mga luha ay nagsimulang tumulo. Diyos ko, tinitigan siya ni Nena. At ikaw, iha, mahinang sabi nito. Ano ang ginawa niya sa'yo para iwan mo si Alonzo sa panahong pinakakailangan kanya? May, may malaking utang ang pamilya ko noon. Amin ni Amanda, ang boses ay basag. Nanganganib na mawala ang lahat sa amin. Biglang dumating si Gabo. Nag-alok siya ng tulong. Isang malaking halaga, sapat para bayaran ang lahat, at isang posisyon sa kumpanya para sa akin. At ano ang kapalit? Tanong ni Nena bagamat alam na niya ang sagot. Ang iwanan ko si Alonzo, bulong ni Amanda. Sabi niya, distraction lang daw ako sa career ni Lon, na mas magiging magaling si Lon kung wala ako, at kung iiwan ko siya, tutulungan niya ang pamilya ko. Pinaniwala niya akong iyon ay isang sakripisyo para sa ikabubuti naming dalawa. Umiling si Nena, puno ng awa ang mga mata. Hindi mo ba nakikita, Amanda? Hindi kanya binigyan ng pagpipilian. Ikinulong ka niya. Inalis niya ang lahat ng posibleng makatulong kay Alonzo. Ako, at pagkatapos, ikaw. Gusto niyang mag-isa si Lon. Gusto niyang wasakin siya ng walang kalaban-laban. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal na gumising kay Amanda sa isang mahabang pagkakatulog. Hindi siya gumawa ng sakripisyo. Ginamit siya bilang isang sandata para saktan ang lalaking pinakamamahal niya. Dali-dali siyang nagpaalam kay Nena, ang isip niya ay may iisang layunin. Kailangan niyang makausap si Lon. Kailangan nitong malaman ang lahat. Nagmamadali siyang nagmaneho papunta sa flower shop. Hindi alintana ang panganib. Pagdating niya, nakita niya si Lon sa labas, nagdidilig ng mga halaman. Ang ekspresyon nito ay malamig at malayo. Lon, tawag niya habang papalapit. Tumingin lang ito sa kanya, walang emosyon, at nagpatuloy sa ginagawa. Lon, pakiusap, makinig ka. Sabi ni Amanda, hinawakan ang braso nito. Niloko tayong lahat. Si Gabo, siya ang may pakana ng lahat. Ang iskandal, ang pag-alis mo. Ang pag-alis ko, bitag ang lahat ng iyon. Marahas na binawi ni Lon ang kanyang braso. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Amanda hindi lang sakit, kundi purong galit at pandidiri. Tapos ka na ba sa mga kasinungalingan mo, Amanda? Malamig na sabi nito. Hindi ito kasinungalingan. May ebidensya ako. Ebidensya? Mapait na tumawa si Lon. Katulad ba ng liham na natanggap ko? Yung liham na nagsasabing pinili mo ang oportunidad at ang kinabukasan kaysa sa akin? Huwag ka nang magpanggap, Amanda. Alam ko na ang lahat. Anong liham? Naguguluhang tanong ni Amanda. Ang tanging iniwan ko ay isang maliit na note. Huwag mo na akong gawing tanga. Sigaw ni Lon, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. Si Rina na mismo ang nagsabi sa akin. Si Gabo na mismo ang nagpakita kung gaano kakasaya sa bago mong buhay. Kasama ka ba sa plano niya, ha? Yan ba ang dahilan kung bakit ka bumalik? Para muli akong hilahin pabalik sa impyernong iyon. Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Amanda. Rina, ano ang kinalaman ni Rina dito? Napagtanto niya na habang hinahanap niya ang katotohanan, si Lon naman ay pinapakain ng kasinungalingan. Lon, hindi totoo yan. Umalis ka na, putol ni Lon. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at walang buhay.
Tinalikuran siya nito. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Para sa akin, matagal ka nang patay. Naiwan si Amanda na nakatayo. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ng pagtanggi ay mas matindi pa kaysa sa inaasahan niya. Wasak siya. Talunan. Dahan-dahan siyang tumalikod para umalis. Ang bawat hakbang ay isang paghihirap. At sa pagtalikod niya, isang pamilyar na anino ang naghihintay sa kanya sa kabilang kalye. Nakasandal sa isang itim na kotse, nanonood. Si Gabo, nakangiti ito, isang ngiti ng tagumpay. Naglakad ito palapit sa kanya na tila nag-aalala. Mandy, anong nangyari? Umiiyak ka ba? Tanong nito, ang boses ay puno ng pagkukunwari. Sinabi ko na sa'yo, may mga bagay na mas mabuting hayaan na lang. Hindi sumagot si Amanda. Tinitigan niya lang ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi niya mailabas. Huwag kang mag-alala, sabi ni Gabo, inaayos ang isang takas na buhok sa mukha ni Amanda. Nandito lang ako. Pagkatapos bumulong ito, sapat lang para siya ang makarinig. Kamusta na pala ang pamilya mo sa probinsya? Sana maayos lang ang maliit ninyong negosyo. Mahirap na. Baka biglang may mangyari at bumalik kayo sa dati. Naramdaman ni Amanda na nawalan ng hangin ang kanyang baga. Iyon ay hindi isang tanong. Iyon ay isang banta. Napatingin siya mula kay Gabo, pabalik kay Lon na ngayon ay nakatalikod na pumapasok sa loob ng tindahan. Isinasara ang pinto at ang kanilang nakaraan ng tuluyan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Amanda na siya ay nasa isang laban na hindi niya kayang ipanalo. Nakakulong siya sa isang hawla na si Gabo ang may hawak ng susi at wala siyang magawa. Wala. Ang mga salitang binitawan niya kay Amanda ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Habang nakikita niya itong papalayo, umiiyak. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo at bawiin ang lahat. Ngunit ang imahe ng liham at ang mga salita ni Rina ay isang pader na humaharang sa kanya. Ang pagtataksil ay sariwa pa rin at ang sakit ay totoo. Pinilit niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho. Nag-ayos siya ng mga bulaklak hanggang sa mamanhid ang kanyang mga daliri. Inaliw niya ang sarili sa paniniwalang tama ang kanyang ginawa. Iyon ang nararapat sa isang taong nanakit sa kanya. Ngunit ang kapayapaan ay mailap. Bawat bulaklak na kanyang hawakan ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga luha sa mata ni Amanda. Bawat halimuyak ay tila may dalang bulong ng mga salitang, bitag ang lahat ng iyon. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, ang kampana sa pinto ng tindahan ay tumunog, hindi isang customer. Si Gabriel Martinez. Lon, sabi ni Gabo, ang kanyang ngiti ay kasing perpekto ng dati, ngunit ngayon may nakikita si Lon na kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng tagumpay. Nandito ako hindi para sa bulaklak, nandito ako para sa iyo. Sinabi ko na, hindi ako interesado, matigas na sagot ni Lon. Nagbago na ang sitwasyon, sabi ni Gabo, umupo sa isang silya na para bang pag-aari niya ang lugar. Nakita ko ang pag-uusap ninyo ni Amanda. Masakit no, mamazat no? Ang makita ang taong minahal mo na pinili ang tagumpay kaysa sayo. Hindi umimik si Lon, ngunit napakuyom ang kanyang kamao. Inilapag ni Gabo ang isang folder sa mesa. Alam mo, Lon, may dalawang paraan para harapin ang sakit. Pwede kang magmukmok dito sa lungga mo.
Paligiran ang sarili mo ng mga nalalantang bulaklak. Oh, binuksan niya ang folder. Sa loob ay isang makapal na kontrata. Pwede mong gamitin ang sakit na yan. Ipakita mo sa kanya, ipakita mo sa lahat kung sino ang sinayang nila. Tinitigan ni Lon ang kontrata. Ang mga numero, ang mga pangako, isang album, isang concert tour, isang comeback na mas malaki pa kaysa sa dati. Ito ang lahat ng pinangarap niya noon. Hindi ko kailangan yan, sabi ni Lon. Hindi? Tanong ni Gabo, ang kanyang ngiti ay lumawak. Naglabas siya ng isa pang set ng mga dokumento. Hindi ito kontrata. Ito ay mga bank statements, mga loan agreements. Pamilyar ka ba dito? Tiningnan ni Lon ang mga papel. Nakapangalan ang mga ito kay Mang Tonyo. Ang tindahan. Ang tindahan ay baon sa utang. Isang utang na kamakailan lang ay biglang binili ng isang malaking korporasyon. Ang pangalan ng korporasyon, Phoenix Creatives. Ang parehong pangalan na nakita ni Amanda sa archives. Hindi ko alam na may problema pala sa pera si Mang Tonyo, sabi ni Gabo, puno ng pagkukunwaring simpatya. Mahirap talaga ang buhay. Isang maling desisyon lang at pwedeng mawala ang lahat ng pinaghihirapan mo sa isang iglap. Katulad ng tindahang ito. Naintindihan na ni Lon. Ito ay hindi isang alok. Ito ay isang blackmail. Anong gusto mo? Tanong ni Lon, ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Simple lang. Pirmahan mo ang kontrata. Sabi ni Gabo. Bumalik ka sa entablado, maging bituin ka ulit. At bilang kapalit itong maliit na problema ni Mang Tonyo, winagayway niya ang mga dokumento. Maglalaho na parang bula. Tumingin si Lon sa paligid. Ang bawat vase, bawat gunting, bawat tuyong dahon sa sahig. Ang lugar na ito ang nagbigay sa kanya ng kanlungan. Si Mang Tonyo ang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. At ngayon, si Gabo ay handang sirain ang lahat ng iyon. Kung hindi ako pumirma, tanong ni Lon, bagamat alam na niya ang sagot. Kung hindi ka pumirma, sabi ni Gabo, tumayo at inayos ang kanyang suit. Bukas, paggising mo, wala na ang tindahang ito. At si Mang Tonyo, sa katandaan niya ay magsisimula ulit sa wala. Choice mo, Lon, ang pangarap mo o ang pangarap ng taong kumupkop sa'yo. Naiwan si Lon na mag-isa. Ang kontrata ay nakalatag sa mesa na parang isang hatol. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pagpipilian ay nawala. Na-corner siya, natalo siya. Ang galit niya kay Amanda, ang pagdududa niya kay Rina. Lahat ay naglaho, napalitan ng isang malalim at nakakabinging kawalan ng pag-asa. Kahit anong gawin niya, kahit saan siya magtago, ang mundo ng showbiz na tinalikuran niya ay patuloy siyang hinahabol, hinihila siya pabalik. At sa pagkakataong ito, wala na siyang lakas para lumaban. Dahan-dahan, kinuha niya ang ballpen. Ang kamay niya ay nanginginig. Bawat letra ng pangalan niya na isinusulat niya sa kontrata ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Pagkatapos niyang pumirma, tumingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang kanyang sarili. Isang lalaking pagod, talunan at walang kaluluwa. Ang anino ng dating sikat na si Alonzo Reyes ay bumalik, hindi bilang isang bituin, kundi bilang isang alipin. Nawala na ang lahat, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kalayaan. Ang babaeng minahal niya, totoo man o hindi, ang pagtataksil nito ay wala na rin. Nasa pinakamadilim na bahagi na siya ng kanyang buhay. At sa pagkakataong ito,
Wala ng liwanag na nakikita sa dulo ng lagusan. Ang banta ni Gabo ay isang malamig na tanikala na pumulupot sa leeg ni Amanda. Sa loob ng ilang araw, naging manhid siya. Nagtatrabaho siya na parang robot, sinusunod ang bawat utos habang pinapanood mula sa malayo ang pag-anunsyo ng Starlight Entertainment sa pinakamalaking balita ng taon, ang pagbabalik ni Alonzo Reyes. Nakita niya ang mga litrato, ang mga press release. Nakita niya si Lon nakatayo sa tabi ni Gabo, ang nangiti sa labi ay pilit, ang mga mata ay walang buhay. Bawat litrato ay isang saksak sa kanyang puso. Natalo siya, pero hindi pa tapos ang laban. Isang gabi, nakatanggap siya ng isang text mula kay Rina. Alam kong galit ka sa akin, pero kung gusto mong iligtas si Lon, magkita tayo. Warehouse 23, South Harbor. Hating gabi. Mag-isa ka lang. Isang bitag ba ito? O isang huling pagkakataon? Dala ng desperasyon, nagpasya si Amanda na pumunta. Ang buhay bilang ang nagbabalik na bituin ay isang impyerno. Bawat araw ay puno ng mga photoshoot, interview at rehearsals. Si Gabo ay palaging nasa tabi niya, isang bantay na nakangiti. Ang bawat papuri mula sa publiko ay isang insulto. Nakikita nila si Alonzo Reyes, ang idolo. Hindi nila nakikita si Lon, ang bilanggo. Isang araw, sa gitna ng isang voice recording, lumapit sa kanya ang isang staff at inabutan siya ng isang bote ng tubig. Ngunit sa ilalim nito, may isang maliit na nakatuping papel. Pinuksan niya ito ng palihim. Mula ito kay Nena Santos. Hindi ka nag-iisa. Huwag kang maniwala sa lahat ng sinasabi nila. Ang katotohanan ay lalabas din. Grand Press Conference. Maging handa ka. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Lon. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit paano? Paano siya lalaban kung ang bawat kilos niya ay binabantayan? Pagdating ni Amanda sa abandonadong warehouse, ang tanging ilaw ay mula sa buwan na sumisilip sa mga sirang bintana. Sa gitna, nakatayo si Rina at sa likod nito isang babaeng nakaupo sa silya, nakatali at may takip ang bibig. Anong, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Amanda. Ang katotohanan, sabi ni Rina. Tinanggal niya ang takip sa bibig ng babae. Siya ang babae sa litrato kasama si Lon at Gabo noon. Ang starlet sa scandal. Ginamit ako ni Gabo. Umiiyak na sabi ng babae. Pinangakuan niya ako ng kasikatan. Nang ma-overdose ako, si Alonzo ang sinisi niya. Tinakot niya ako. Sinabi niyang papatayin niya ang pamilya ko kung magsusumbong ako. Itinago niya ako sa probinsya sa loob ng 4 na taon. Bakit mo to ginagawa, Rina? Tanong ni Amanda. Dahil may utang ako kay Lon, sabi ni Rina, ang mga luha ay namumuo sa kanyang mga mata. Ginamit din ako ni Gabo. Tinakot niya ako. Pinilit niya akong magsinungaling kay Lon tungkol sa'yo. Pinadala niya sa akin ang pekeng liham na iyon. Pagod na akong maging puppet niya. Panahon na para bumagsak siya. Ang araw ng Grand Press Conference. Ang buong media ay naroon. Ang entablado ay nakakasilaw. Nakaupo si Lon sa gitna sa pagitan ni Gabo at ng iba pang executives. Pakiramdam niya ay nasa harap siya ng isang firing squad. Simula na ang tanungan. Puro papuri, puro paghanga. Ngunit alam ni Lon na ang lahat ay isang kasinungalingan. Mr. Reyes, tanong ng isang reporter. Ano ang masasabi niyo sa mga taong sumira sa inyo noon at ano ang naging inspirasyon niyo para magbalik? Ito na.
Ang pagkakataon niya, huminga ng malalim si Lon. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera. Ang inspirasyon ko, simula niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw, ay ang katotohanan. Tumingin siya kay Gabo na ngayon ay nakakunot ang noo. Ang kwento ng aking pagreretiro ay hindi dahil sa pagkakamali ko, patuloy ni Lon. Ito ay dahil sa isang krimen. Isang krimen na itinago sa loob ng 4 na taon. Isang krimen na sinubukan nilang ibaon sa limot gamit ang kasinungalingan. Nagulat ang lahat. Nagkaroon ng bulungan. Sinubukan siyang pigilan ni Gabo, ngunit huli na. Ang totoong nangyari, sa hudyat ni Rina, biglang bumukas ang malaking pinto sa likod ng entablado ng press conference. Pumasok si Amanda kasama si Rina, ang starlet at si Nena Santos. Sa likod nila, mga pulis. Ang lahat ng kamera ay napunta sa kanila. Narito ang totoong nangyari. Malakas na sabi ni Amanda, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Natigilan si Gabo. Ang kanyang muka ay namutla. Nagsalita ang starlet. Sinabi ang lahat ng ginawa ni Gabo. Nagsalita si Rina. Inamin ang pagmamanipula at pagpeke ng ebidensya. Nagsalita si Nena. Ipinakita ang mga dokumento at financial records na nag-uugnay kay Gabo sa Shell Company at sa pagbabayad sa mga testigo noon. At nagsalita si Amanda, ibinunyag ang blackmail ni Gabo sa pamilya niya at sa pagbili nito sa utang ni Mang Tonyo para pilitin si Lon na bumalik. Bawat salita ay isang pako sa kabaong ni Gabo. Bawat ebidensya ay isang kadena sa kanyang mga kamay. Tumingin si Lon kay Amanda na nakatayo sa gitna ng lahat, matapang at hindi natitinag. Sa wakas, nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito, ang pagmamahal, ang sakripisyo. Siya. Sabi ni Lon, itinuro si Gabo na ngayon ay pinapalibutan na ng mga pulis. Si Gabriel Martinez ang sumira sa akin at sinubukan niyang sirain ang lahat ng taong nasa paligid ko. Pero tapos na ang laro niya. Nagkagulo ang media. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Hinuhuli si Gabo, sumisigaw, nagbabanta, ngunit wala nang nakikinig. Sa gitna ng kaguluhan, isang tahimik na espasyo ang tila nabuo sa pagitan ni Lon at Amanda. Naglakad si Lon pababa ng entablado. Naglakad si Amanda palapit sa kanya. Walang salitang namutawi. Tanging mga mata lang nila ang nag-usap. Mga matang puno ng sakit, ng panghihinayang, ngunit sa wakas, ng pag-unawa, hinawakan ni Lon ang kamay ni Amanda, mahigpit. Ang kuryenteng minsan niyang naramdaman ay bumalik, hindi na masakit, kundi mainit at nagbibigay buhay. Tapos na ang digmaan. Ngunit alam nilang pareho, ang paghilom ay ngayon pa lang magsisimula. Ang ingay ng press conference Papiapem ay napalitan ng isang mapayapang katahimikan. Hindi ang katahimikan ng kalungkutan, kundi ang katahimikan ng pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang hangin ay malinis, at ang mundo ay tila nagsisimula muli. Matapos ang kaguluhan, ang unang lugar na pinuntahan ni Lon ay hindi ang kanyang apartment o isang hotel, kundi ang tindahan ng bulaklak, ang kanyang kanlungan. Ang lugar kung saan nagsimula at muntik nang magtapos ang lahat. Pagpasok niya, ang pamilyar na halimuyak ng mga bulaklak ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pait. Tanging ang dalisay na bango na lamang ng mga ito ang kanyang naamoy. Nakita niya si Amanda, tahimik na nag-aayos ng isang vase ng puting rosas sa gitna ng tindahan. Ang parehong mga rosas na minsan ay sumimbolo sa kanilang nasirang nakaraan.
Naramdaman ni Amanda ang pagdating ni Lon bago pa man niya ito marinig. May isang init na unti-unting pumuno sa silid. Dahan-dahan siyang lumingon, ang puso niya ay kumakabog ng marahan. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pag-asa. Walang nagsalita sa simula. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-uusap. Tinatawid ang distansya na minsan ay tila milya-milya ang layo. Sorry, sabay nilang sabi at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Ako dapat ang mag-sorry, sabi ni Lon lumapit sa kanya. Hindi ako naniwala sa'yo. Hinayaan kong lamunin ako ng galit at pagdududa. At ako naman, sagot ni Mandy, hinawakan ang kamay nito. Hinayaan kong kontrolin ako ng takot. Sana naging mas matapang ako noon pa. Ang mahalaga, naging matapang ka noong pinakakailangan, sabi ni Lon. Hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Iniligtas mo ako, Mandy. Iniligtas natin ang isa't isa. Pagtatama ni Amanda, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng kaligayahan. Magkasama silang pumunta sa ospital para bisitahin si Mang Tonyo na masayang-masaya sa mga balita. Ang matanda, sa kanyang simpleng karunungan, ay tila isang matibay na puno na hindi natitinag ng anumang unos. Ang mga sugat, sabi ni Mang Tonyo, habang pinagmamasdan silang dalawa, ay hindi laging senyales ng kahinaan. Minsan, ito ang nagpapatunay kung gaano tayo katatag para mabuhay. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanilang mga puso. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang kanilang proseso ng paghilom. Hindi ito madali. May mga gabing puno ng mahahabang pag-uusap, ng pag-amin sa mga pagkakamali at ng pag-iyak para sa mga taong nasayang. Ngunit sa bawat pagluha, may kasunod na pag-unawa. Sa bawat pag-amin, may kasunod na pagpapatawad. Hindi na bumalik si Lon sa mainstream showbiz. Ang kontrata niya kay Gabo ay na-void at mas pinili niya ang tahimik na buhay. Ngunit hindi na siya nagtago. Naglunsad siya ng sarili niyang maliit na art exhibit. Ipinapakita ang kanyang sining sa pag-aayos ng bulaklak sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan. Ang kanyang mga gawa na puno ng kwento ng sakit, pag-asa at muling pagbangon ay hinangaan ng marami. Nagsimula rin siyang magsulat muli, hindi na sa ilalim ng isang pseudonym, kundi bilang Alonzo Reyes na nagbabahagi ng kanyang mga aral sa buhay. Si Amanda naman ay nanatili sa industriya, ngunit may bago ng pananaw. Ginamit niya ang kanyang posisyon para itaguyod ang isang mas makatao at patas na sistema para sa mga artista. Tinitiyak na walang sinuman ang muling makakaranas ng sinapit ni Lon. Nahanap niya ang balanse sa pagitan ng kanyang ambisyon at ng kanyang kaligayahan. Isang hapon, habang papalubog ang araw, magkatabi silang nakaupo sa labas ng flower shop, pinapanood ang mga taong dumaraan. Ang hangin ay presko at ang langit ay may kulay kahel at rosas. Inabot ni Lon ang kamay ni Mandy. Sa palad nito, inilagay niya ang isang maliit na bulaklak, isang sariwang sampagita. Napangiti si Amanda, inamoy ang matamis na halimuyak nito. Ang bawat bulaklak ay may kuwento, bulong niya. At ang kuwento nito, sagot ni Lon, tinititigan siya ng may pagmamahal na mas malalim at mas matatag kaysa dati, ay tungkol sa isang bagong simula. Sumandal si Amanda sa balikat niya. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit. Ang mga anino ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila nakakatakot. Ang mga ito ay paalala na lamang
ng kanilang pinagdaanan, mga marka ng kanilang katatagan. Sana ito na ang ating bagong simula, Mandy, bulong ni Lon. Tumingala si Amanda, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kulay ng papalubog na araw. Ito na, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan at pagmamahal. Ang ating tunay na simula. Ang bukang liwayway ay dumating na sa wakas, hindi lang sa langit, kundi sa kanilang mga puso. At ito ay mas maningning kaysa sa anumang spotlight na kanilang nakita. 1 taon ang lumipas. Ang maliit na tindahan ng bulaklak ni Mang Tonyo ay hindi na lang isang simpleng tindahan. Ito ay naging Reyes Floral Art and Cafe, isang lugar kung saan ang amoy ng kape ay humalo sa halimuyak ng mga bulaklak at ang bawat sulok ay puno ng sining at buhay. Sa isang panig, abala si Alonzo Lon Reyes sa pagtuturo sa isang maliit na grupo ng mga kabataan. Hindi na siya ang taong nagtatago sa dilim. Ngayon, malaya niyang ibinabahagi ang kanyang talento. Ang kanyang mga ngiti ay kasing natural ng mga bulaklak na kanyang hawak. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay nanginginig sa takot, ay matatag na ngayong gumagabay sa mga bagong henerasyon ng mga artist. Tandaan niyo, sabi niya sa kanyang mga estudyante, ang bawat bulaklak, kahit ang may pinakamaraming tinik, ay may kakayahang mamukadkad ng napakaganda, tulad din ninyo. Sa kabilang panig naman, sa isang maliit na entablado sa loob ng cafe, si Amanda Mandy Garcia ay kasalukuyang kinakapanayam ng isang sikat na vlogger. Hindi na siya ang talent manager na laging formal at nakasuot ng corporate attire. Ngayon, suot niya ay isang simpleng bestida, ang kanyang tawa ay malaya at totoo. Nagtayo siya ng sarili niyang maliit na ahensya, ang bagong simula talent management na nakatuon sa pag-aalaga hindi lang sa career, kundi pati na rin sa mental health at kapakanan ng mga artista. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko, sabi ni Mandy sa blogger, ay ang tagumpay ay walang halaga kung wala kang kapayapaan sa iyong puso at wala kang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo sa iyong tabi. Habang nagsasalita si Mandy, ang kanyang mga mata ay napunta kay Lon. Nagtama ang kanilang mga paningin mula sa magkabilang dulo ng kafe. Isang nangiti, isang pagtango, isang pangunawa na hindi na nangangailangan ng mga salita. Pagkatapos ng klase ni Lon at ng interview ni Mandy, nagkita sila sa gitna ng kanilang munting paraiso. Hinawakan ni Lon ang kamay ni Mandy at inakay siya palabas sa likod ng tindahan kung saan may isang maliit at lihim na hardin. Ito ang kanilang mundo. Puno ito ng lahat ng uri ng bulaklak, mga rosas, sampagita, lilis, at marami pang iba. Sa gitna, may isang maliit na bench sa ilalim ng isang batang puno ng mangga na sila mismo ang nagtanim. Naalala mo ba? Tanong ni Lon habang umuupo sila. Dati, sa ilalim din ng puno ng mangga tayo nangako. Naalala ko, sagot ni Mandy. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Lon. Pero ang mga pangako natin noon ay gawa ng mga batang hindi pa alam ang bigat ng mundo. Tama ka, sabi ni Lon, hinaplos ang buhok ni Mandy. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Kaya ngayon, gusto kong gumawa ng isang bagong pangako. Isang pangako na gawa ng isang lalaking natutong harapin ang dilim para sa isang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling hanapin ang liwanag. Binuksan niya ang kahon. Sa loob walang diamanteng singsing. Sa halip, isang simple at eleganteng singsing na
na may disenyong dalawang magkadugtong na dahon. Amanda Garcia, sabi ni Lon, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema, pero maipapangako kong haharapin natin ang bawat isa ng magkahawak kamay. Hindi ko maipapangako ang perpektong buhay, pero maipapangako ko ang isang buhay na puno ng totoong pagmamahal. Will you? Will you build this garden with me for the rest of our lives? Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Amanda. Hindi niya kailangan ng magarbong salita. Ang lahat ay nasa mga mata na ni Lon. Yes, bulong niya. Yes, Alonzo, it will be my greatest honor to build this garden with you. Isinuot ni Lon ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Sa paglubog ng araw, sa gitna ng kanilang hardin ng mga pangarap, sila ay naghalik. Hindi ito isang halik ng nagbabagang pagnanasa, kundi isang halik ng kapayapaan, ng pagiging buo, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, sinira ng kasinungalingan, ngunit muling itinayo at pinatibay ng katotohanan at pagpapatawad. Ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa isang nawawalang bituin at isang ambisyosang manager. Ito ay naging kwento ng dalawang tao na natagpuan ang kanilang tunay na tahanan, hindi sa entablado o sa tuktok ng tagumpay, kundi sa simpleng hardin kung saan sila ay malayang mamukadkad ng magkasama.